kung halimbawa, meron kang gagawa ka ng 8 articles per month for 2 to 3 clients. Kasi di ba usually 2 blog posts a week. So 8 articles a month. So pag meron kang 2 to hanggang 3 clients, buhay ka na. Hindi ka pahirap magpilit na kung halimbawang talagang ang puso mo at ang boses mo ay content writer. Yung first choice ko na, yun yung job description ko, yun yung title ko, writer. Hindi pa ako marunong mag-optimize ng aking profile, hindi pa ako marunong mag-market ng sarili ko, yung mga ganon. Tapos, hindi ko pa alam yung tamang pricing strategy. Kaya ang ginawa ko, kung ano yung presyohan ng mga Indiano at saka Bangladeshi, kasi papagsakan ng presyo nun ganon sa writing. Binabayaran ako yung first imagine I created a 50-page na music book. Pianist din kasi ako, music book. Ganyan. For $50. $1 per page. Yes, wow. Yes. Oo. Hindi ko kinaya. Wow. Ang baba. Diba? Sila, they really benefited from you. Yes, yeah. Ang hirap nun. Hindi pa ako marunong kasi. May may mga, parang 2 months ko yata ang tinrabaho yun. Pero okay lang sa akin kasi I wanted to get my feet wet. Yeah. So second na work ko naman, binayaran ako ng, hindi ko pa rin alam yung mga content meals. Wala pa akong alam. Kasi before naman, walang communities na ganito, di ba? Wala kang mapagtatanungan. So, $1 for 300 words naman. Uy, umasenso. Tuwan-tuwa na ako. Anong year yan, Mamu? 2011. 2011 to. 2011 siya? Darling, hindi ka pwedeng dati, pag newbie ka, hindi ka pwedeng, yun yung isip ko hindi ka pwedeng magtaas ng kasi mga kasabayan ko, mga Indiano, mga Bangladeshi, dahil lang si Google ng algorithm pa, parang parang penguin pa na, sige lang, lagay ka lang ng keywords kasi ang purpose lang ng websites are for Google AdSense. Mas maraming websites ang isang tao, mas marami siyang chances of earning because of Google AdSense. So kahit ano pa yung content niyan, kahit na bawa yung 300 words mo, naliligo sa keywords. At saka yung keywords na talaga, wala pang LSI, wala pang latent semantic index na keywords puro halimbawa rubber shoes. May Nike rubber shoes ang keyword mo, halimbawa, yun sa 300 words na pwede mong gamitin yung kahit 5 hanggang 10 beses, tuwan-tuwa pa yung kliyente. Parang natanda ko pa yun noon dati. Yes, di ba? The more the merrier. The more the merrier. Di ba? Tapos yung keyword-based na na writing nung araw. Ganyan din ako nag-umpisa as writer. Diba? Parang paikutin mo lang sa keywords yung sinusulat. Minsan, nagkaroon ako ng client na ang say mo, magsusulat ako. Ang taba ako nun. Tapos yung client, weight loss. Slimmy one. Yan, nag-meet tayo, Rosh. First time natin mataba pa ako no? So, slimmy one, weight loss. Tapos nung nakita ng client, dun ako natuto ng SEO. Yung client ko na yon, tinrain ako. Ganon. Tapos, nakita niya yung quality ng work ko. Sabi niya, why are you so cheap? Bakit daw $1 lang? Per hour na, $1 per hour ng lola mo. Yan. Tapos sabot daw, so cheap, ganyan. Alam mo, parang nung pag-submit ko ng second ko na article sa kanya, ginawa niya akong $2. Di ba? Ginawa niya akong $2. 100% agad yun. Oo. Tapos after parang 1 month, ginawa niya akong $4. Ganun na rin. Wow, sabi ko, naman. Yes, ang bait. Oo, ang bait. And tapos, sabi ko, nabavalue ka niya talaga. Oo. Tapos, alam mo yung
alam mo yung boost nun sa confidence mo na, uy, pwede pala akong mag-demand ng $4. Gawin ko kayang $5. Uy, meron pa rin nag-hire, 2 pa nga. Ganyan. Kasi ang maganda naman sa Upwork, pag nagbi-build ka ng ano mo doon, ng profile mo, lumalabas doon 'di ba yung yung experience mo. Dati nga may job success. Dati meron pang client rating eh. Ngayon wala na yung feedback ng client. So, the more clients you have, tapos maganda yung feedback sa'yo, the more chances you have at being hired again. Tama. Ganon, nagkakaroon ka, you're building your reputation online. So, ganon. So, $5, naging $7, $8, pataas ng pataas. $15, $25, ganyan. Tapos, di ang saya, di ba? Kaya lang, syempre, the higher your rate, the less clients you have. Okay lang naman yun. Less work means you can do something more else. pay. Yeah. Oo. Tapos hanggang sa natuto ako, sumali ako sa tribe ni Jan, Pagulayan, the Freelance Movement Tribe. Natuto akong maggawa ng proposals, reach out sa mga Ngayon ang clients ko puro direct. Hindi na sa Upwork, ganyan. Kaya yung profile ko sa Upwork ngayon parang pin-private. Naka-private na. Maganda 'yon. Oo. So ganon. Ganon na yung Tapos naisip ko, minsan pag nakikita ko yung mga nakikita ko sa web, no offense meant, content writer, pero the way they write, lalo na sa LinkedIn, is parang hindi naman. Ganon. And, I know, right? alam mo ba, nafe-feel mo. Tapos, pagtataka minsan may message, bakit po kaya hindi ako makakuha ng mas mataas na rate for my writing? Ganon. Kasi, oo nga, you have to reach out to clients. Sabihin mo na makaland ka ng client na premium. Tapos, nagawa mo yung work, but not at the level na ine-expect ng client for you asking for premium rates. Taas ng rate mo eh. Di ba? Yes, mataas na expectation nun. Mataas ang expectation nun. Kailangan makapag-deliver ka. Di ba? Kailangan ma-manage mo yung expectation ng client mo. So, doon nagkakaroon kaya minsan meron tayong tinatawag na feast and famine sa mga freelancers. May client ngayon, bukas wala. Ganon. So, iyon. Tapos pag tinanong mo, bakit hindi ka makakuha? Magaling naman siya. Pero hindi naman siya makakuha ng mas maraming client kahit gusto niya. Ganyan. Bakit nga hindi? Kasi po nakakapagod magsulat. Ganyan, nakakapagod magsulat. Kasi ang bagal kong magsulat. Kahit ako ang bagal kong magsulat nung una. Ganyan. Kasi this is content. Ang daming research na kailangan. Di ba? So sabi ko, aral naman ako ng copywriting. Gusto kong maging copywriter. Kaso kahit anong gawin ko, alam mo yon, feel mo yon, Jehan, kahit anong gawin mo, yung copy mo, tunog content pa rin. Oo. Yan ang pinaka-struggle ko talaga. Paano ko siya gagawin copy? Gaya ka talaga. Yan talaga yung struggle ko. Hindi Parang ang boring pakinggan nung copy. Oo. Hindi siya. Masyado siyang formal, masyado siyang nagtuturo. Masyado siyang ganon. Because we were trained that way. Yes. Yun yung training natin eh. Kumbaga, yung copywriters. At saka, parang rin yan eh. Di ba yung may tinatawag tayong gift of gab? Ang gift of gab is yung parang ability to, parang kaya kang sweet talk. Parang mga salesman. Di ba? Kung lahat magaling magbenta, lahat salesman na. Magagaling na salesman na lahat. Same thing with writing. Kung lahat magagaling na copywriter, lahat magbebenta na. Ang tanong, nasaan ang information? Mawawala. Hindi ba mawawala yung information na kailangan ng isang business to be able to build relationships with their customers or their prospects? Tayo yung sabi ko nga doon sa isang inattendan ko sa isang pinag-guestan ko rin na copywriting group naman, ang sabi ko, hindi ba yung sa copywriting merong formula na AIDA, common, di ba? Attention, interest, desire, tapos action. Yes, Miss Libay. Diba? Hirap na hirap ako dyan. Di ba? Hindi ko makukuha yan. Think of content,
As the first two, attention and interest, yun ang ina-address ng content. And then desire and action, ang babanat dyan, copywriting. Yun ang, that's how I think of it. Of course, it's a copywriting formula. You grab attention, you grab interest. Once you grab attention, you pick the interest of the kailangan ma-maintain mo yung interest ng reader, and then mag-create ka ng desire and for the reader to take action later on. Ganon, di ba? So, I think of it na sa ating mga content writers, yung attention at saka interest. Pag wala tayo, di rin sila makaka-create ng desire na mag-motivate sa reader to take action. Yan. Look at kung titingnan mo, look at HubSpot. Alam niyo yung HubSpot.com. Hindi ba? They provide valuable information. Minsan magtatanong ka, paano kaya kumikita tong mga to? Binibigay na nila lahat ng information. Hindi ba? Available about marketing. Paano pa kumikita? Hindi ba? Neil Patel gives information, all the information you need about SEO. Hindi ba? But sasabihin mo, paano pa kaya kumikita itong mga websites na to? They earn because they not actually earn from the content. It's their way of building relationships with prospects and clients. Kung wala yung content nila na valuable, hindi sila authority. Hindi sila magiging authority. Kasi content, kapag meron kang blog na mag-drive ng traffic sa website mo, di ba? Google is, tapos maganda yung content mo, comprehensible, clear yung mga messages mo, well-written, ganyan. Iaano ka ni Google ikaw ang ire-recommend ni Google sa reader when a reader searches for a term. Halimbawa, how to create an optimized blog post. Halimbawa, newbie writer ka, newbie content writer ka, tapos gusto mong malaman kung paano mag-optimize ng blog post. So, most probably, ang magta-turn up yan sa first page, si Neil Patel. Why? Because he kept on giving information hanggang ngayon. Tapos, pag makita mo, basa ka ng lahat na, andun, tuwan-tuwa ka, di ba? Pero pag nagpunta ka talaga, sa first siguro, hindi mo napansin nung una. But when you go to Neil Patel's site, merong magpa-flash sa screen mo na pop-up window. Want to increase your website's traffic. Ang ganda ng pagkakagawa ng niya. Want to increase your website's traffic, di ba? Alang naman sabihin mo no. Siyempre gusto mo yes. That's lead generation. Hindi ba? Makaka-capture ng leads yun. Kasi mahihingi yung email address mo and you willingly give your email address kasi may makukuha kang value Hindi ba? Tama? Yun. Yun ang content writing. Without that, without us creating content, paano yung businesses paano nila mai-spread yung awareness for their brand? Hindi ba? What can they post on social media to keep their prospects and clients engaged? Yun yung function natin. Halimbawa, gagawa ka ng 8 articles per month for 2 to 3 clients. Kasi di ba usually 2 blog posts a week. So 8 articles a month. So pag meron kang 2 to hanggang 3 clients, buhay ka na. Hindi ka pahirap magpilit na kung halimbawang talagang ang puso mo at ang boses mo ay content writer para sa content, hindi ka na kailangang magpakahirap, na maging copywriter. Kasi iba talaga they're different disciplines. They may be similar, they may be related, but they're totally different. Magkaiba sila. Kasi ang copy is meant to sell. Yun ang purpose niya. Talagang kaya nga dun siya sa desire at saka action. While content is for providing information, educating the audience.